kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Donna. Isa akong trans woman. Marami akong pagsubok na pinagdaanan bago ko ma-achieve ang isang itsurang matagal ko nang pinapangarap simula pagkabata. At nang maging successful ang aking transformation, marami ang humanga. Meron ding mga tumutol at ang ilan ay pinaulanan pa ako ng Bible verses. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, basta masaya ako sa aking ginagawa. Hindi ko sila papansinin. Narito ang aking kwento. Pare, parating na si Donito anumang oras mula ngayon. Huwag na tayong mainip. Ay, naku, Mare. May mintong taxi sa harapan. Pagkahanap mo na yan. Ay, Ang ganda. Mare, sino yan? Ang sexy. Ay, ewan ko. Sino yan? Baka kaibigan ni Donito. Mamshi. Donito? Namiss kita ng sobra, Mamshi. Well, ako nga ito, si Donito. Si Donito yan? Anak! Ano nangyari sa'yo? Ano ba? Maganda ba ang transformation ko? Maganda ba ako? Anak, dalhin mo na yung mga gamit mo sa loob. Mag-uusap tayong dalawa. Anak, Donito, anong ginawa mo sa sarili mo? Nagpapakatotoo lang ako. Oo, tinanggap ko na yung pagiging bakla mo. Pero ang baguhin mo yung katawan mo. Diyos ko naman, anak. Bakit ka naman nagpalit ng kasarian? Dito ako masaya. Suportahan niyo ko. Binastos mo yung katawang ibinigay sa'yo ng Diyos. Ma, please. Tama na po. Babae na po ako ngayon. Hindi na po ako si Donito. Donna na po ang pangalan ko ngayon. Alam mo naman, Panginoon ko. Ay, bahala ka lang nga sa buhay mo, anak. Ma, huwag na kayong magalit sa akin, please. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo, anak. O katulad niyan, tampulang ka ng chismis ng mga bisita at kapitbahay natin ngayon. Ay, nako, Ma. Wala po akong pakialam sa kanila. Inggit lang mga yon kasi sexy at malaki na ang hinaharap ko. Ano na lang kaya masasabi ni Arjun kapag nakita ka niya? Abay, sigurado magugulat yung best friend mo. Ma, may aaminin ako sa inyo. Oh, ano na naman yon? Meron na akong boyfriend, si Arjun. Talaga? Kailan pa? Naging kami. Bago pa lang ako pumunta ng Thailand para magpa-sex change. Siya ba nag-udyok sa'yo para palitan niyang kasarian mo? Ay, hindi. Hindi ko po pinalam sa kanya na magpapa-sex change ako. Bala ko pa nga sana siyang sorbasahin. Anak, ang tanong, magugustuhan kaya niya yung pagbabagong anyo mo? Ay, grabe! Nag-enjoy ako dun sa roller coaster. Ako naman, para ako nasusuko. Pasensya ka na, love, ha? Ay, Akala ko kasi gusto mo sumakay sa roller coaster. At tara, maupo muna tayo dun sa bench. Ayan, nandito na tayo. At tara, maupo na muna tayo. Sumandal ka sa balikat ko para hindi ka mahilo. ang sweet mo naman. Diba, syempre, mahal kita eh. Nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Oo naman, super. Happy first anniversary, mahal ko. Same here, mahal. Pasensya ka na pala kung wala akong regalo sa'yo, ha? Wala kasi akong gaanong kinita sa pamamasada ng taxi. Yung naipon ko naman na ipambibili ko sana ng regalo,
Ipinangpagamot ko kay inay. Naiintindihan ko naman yun. Hindi mahalaga sa akin ang regalo. Ang mahalaga sa akin ngayon, kasama kita ngayong anniversary natin. Ayaw nga pala. Anong oras na? Alas 4 na ng hapon. Teka, bakit mo naman naitanong? Tamang-tama. Ibibigay ko na sa'yo ito. Ano yan? Ano pa? Di anniversary gift ko sa iyo. Buti ka pa, may regalo sa akin. Ay, ano ka ba? Huwag ka makonsensya kung wala kang regalo sa akin. Makakabawi ka rin naman sa akin sa ibang paraan. Ikaw talaga, Donna. Puro ka kalokohan. O ano? Hindi mo ba tatanggapin itong regalo ko sa iyo? Salamat. Teka, ano ba to? Wow! Ang ganda! Pasensya ka na. Kung silver lang yung kwintas. Huwag ka mag-alala. Magiging ginto din yung ireregalo ko sa iyo kapag natuloy na yung pagtatrabaho ko sa Japan bilang entertainer. Ano ka ba? Walang kaso sa akin kung silver o ginto tong kwintas. Ang importante sa akin, naalala mo ko. Akin na. Isusuot ko sa iyo. Ayan. Bagay na bagay sa iyo, mahal ko. Payakap nga ako, love. Uy, Salamat, mahal. Arjun, di ka ba nahihiya? Niyayakap mo ako sa maraming tao. At bakit naman ako mahihiya? Ay, siyempre, bakla ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ang alam ko, mahal kita. At ipagmamalaki kita bilang partner ko. At saka, bakit ka pa mahihiya? Mukha ka ng babae. Dapat nga maging proud pa ako eh. Kasi ang ganda-ganda ng girlfriend ko. Naku, nakaka-touch naman. Grabe, ang saya-saya ko. Nagbablush ka. Kasi ikaw eh. Pero seriously, napakaswerte ko talaga sa iyo. Kaya nga, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. O anak, pwede na yan. Hanguin mo na. Sige po, ma. Para kanino ba yan niluluto mo? Para po kay Arjun. Ibang klase ka rin, ano ha? Ikaw pa nagpapakain sa lalaking yun? Momshi, ayaw niyo ba kay Arjun? Hindi sa ayaw ko sa'yo si Arjun. Patagal ko nang kilala yung batang yon. Pero Donna, gaano ka ba kasigurado na mahal ka niyan talaga? Sigurado po ako na mahal niya ako. Ay, paano na lamang kung isang araw maghanap na lamang yon ng totoong babae? Alalahanin mo ha, ang mga lalaki, babae pa rin ang hanap. Hindi naman po siguro ako ipagpapalit ni Arjun sa tunay na babae. Ay, sana lang talaga anak. Sana habang buhay kanyang mamahalin. Ayoko matulad ka sa ibang mga bakla dyan na palaging sawi sa pag-ibig. Nanay mo ko. At higit ako masasaktan kapag nakita kitang umiiyak ng dahil sa pag-ibig. Momshi, panatan niyong kalooban niyo kay Arjun. Dahil naniniwala ako, kahit kailan, hindi niya ako lulukuhin. La 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 la. Arjun, sandali lang. Bubuksan ko lang ang gate. Pasok ka. Uy, bakit parang Biyernes Santo mukha mo? Donna. Bakit umiyak ka? Arjun, magtapat ka nga sa akin. May problema ka ba? Sorry. Sorry? Bakit ka nagsasorry? Kasi nakabuntis ako. Ha? Patawarin mo ako kung nagtaksil ako sa'yo. Pinagsisisihan ko na yun. Nagawa ko lang yun kasi inakit niya ako. Pero hindi ko siya mahal, Donna. Ikaw ang mahal ko.
Ilang buwan na siyang buntis. Magdadalawang buwan na. Ibig sabihin, nakapagsiping ka sa ibang babae bago pa ako umuwi galing ng Thailand. Sorry. Sana mapatawad mo ako. Paano ang gagawin mo ngayon, Arjun? Nananagutan mo ba siya? Ang sabi ng mga magulang ni Trish, kailangan ko raw pakasalan ng anak nila. Pero hindi ko siya papakasalan. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko, Donna, hindi siya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Anong gagawin ko? Panagutan mo yung babae na buntis mo. Arjun, pakiusap. Maging responsable ka sa kanya at sa magiging anak mo. Paano na tayo? Masakit man sa atin ito, pero kailangan na natin maghiwalay. Oh, baby. Oh, ang kulit-kulit mo talaga. Oh, bulaga. Magkasundo kayo ni Bettina. Nakakatuwa talaga kayong pagmasdan dalawa. Well, close na kaming dalawa. Oh, di ba, baby Bettina? Oh, ayan, ang saya-saya niya. Alam mo, kamukha mo itong anak mo. Para kayong pinagbiyak na bunga. Tingnan mo, Sasabihin mo talagang, ikaw ang nanay ni Bettina. May nakuha rin naman si Bettina kay Arjun. Tingnan mo yung kilay niya, Tapos yung tenga, malaki. Parang yung kay Arjun. Ay, naku, sabi nga, kapag malaki daw ang tenga, mahaba daw ang buhay. Pero Mare, seriously, maganda tong anak niyo ni Arjun, ha? I'm sure beauty queen ito kapag nagdalaga na. Ay, naku, basta Trish, kapag nagdalaga na si Bettina, ako ang manager at makeup artist niya, ha? Isasabak natin siya sa beauty contest. Malay mo, siya pala yung susunod sa yapak ni Catriona Gray bilang Miss Universe. Oo ba? Basta pagandahin mo si Bettina, ha? Kailangan kabog na kabog ang beauty niya. Of course! Trish, nagsiselos ka pa ba sa akin? Hindi. Kasi tanggap ko ng papel mo sa buhay ng asawa ko. Pero gusto ko lang malaman, Donna. Gaano mo kamahal si Arjun? Gaano ka mahal? Sabihin na nating mahal ko siya. Pero, bilang kapatid na lang. Napakabuti mong kaibigan kay Arjun. Lahat ng gusto at pangangailangan niya binibigay mo. Inuunawa mo siya sa abot ng makakaya mo. Palagi kang karamay niya sa lahat ng oras. Bilib ako sa'yo, Donna. Bakit naman, Mare? Kasi malakas ang loob mo. Matapang ka. Hindi ka pa rin sumusuko na mahalin siya bilang kaibigan. Kahit na hindi na ikaw ang priority niya. Naiintindihan ko naman yun. Kayo dapat ang una sa prioridad niya kasi pamilya na kayo. Nagpapasalamat talaga ako sa'yo, Donna. Kasi sa kabila ng lahat, eto ka, tinutulungan mo pa rin kami ni Bettina. Kung tutuusin parang ikaw ng second father ng anak ko. Ops! Hindi ko betang father. Second mother siguro pwede. Charot. Oo nga pala. Ikaw pala ang second mother ni Bettina. Sorry din, Mare, ha? Ano ka ba? Bakit ka nagsusorry? Sorry kasi, alam mo na, kung hindi dahil sa akin, sana kayo pa ni Arjun. Ang totoo niyan, natutuwa pa ako at dumating ka sa buhay niya. At least, nung nagkasawa si Arjun, nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. Naging responsable siya, at saka
Trish, aminin na natin. Mayroong pangailangan na isang lalaki na tanging babae lang ang makapagbibigay. Sisi, anong oras ang flight mo pabalik ng Bangkok? Bukas ng umaga, mga 7 in the morning. Ilang oras lang naman ang biyahe papuntang Bangkok. Ay! Excited na buong lipstick gang sa pagbabalik mo. O siya, gabi na. Kailangan mo pang mag-beauty rest. Bye, Sisi. Bye, Ray. Nakahanda na ba lahat ang dadaling mo? Pabalik ng Bangkok. Oh, yes, Ma'am Shi. Pero mamimiss ko kayo. Eh, siyempre, ako rin, anak. Pero naiintindihan ko kung kailangan mong bumalik ng Thailand. Di bali. Sisiguruhin ko na makakaipon ako ng malaki para pagbalik ko. Hindi na ako alis ng Pilipinas para magtrabaho. Magnenegosyo na lang po tayo. Natatandaan ko ang sabi mo sa akin. Gusto mo magtayo ng sariling salon at spa. Donna, anak, good luck. Basta palagi mong tatandaan, ha? Buo ang suporta ko sa iyo. Tanggap niyo na po ba ang bago kong pagkatao? Abay, matagal na kitang tanggap, Donna. At kahit na nagbago pa ang itsura mo, ikaw pa rin ang anak ko na minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Aminin ko sa ngayon, hindi pa ako naging successful pagdating sa pag-ibig. Pero hindi pa yung katapusan ng aking mundo. Dahil marami pang bagay ang pwedeng makapagbigay sa akin ng kasiyahan. Nandiyan pa ang aking mama na super supportive. Sa ngayon, nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong salon at spa dito sa Project 8 Quezon City. Samantala, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw darating yung aking true love. I know, merong nireserve sa akin si God at alam kong darating siya sa tamang panahon. Ako si Donna, ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Susan Robles, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Donna. Naglapat ng angkop na tunog, Jelly Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Brialas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ronan. Bata pa lang po ako, pangarap ko na po maging buksingero. Katunayan, idol na idol ko po si Donito Donaire. At pangarap ko po na maging tulad niya balang araw. Pero nang sumapit po ako sa gulang na 10, ininsayo na po ako ng aking ama na maging buksingero. Dahil sikat na sikat sa bayan namin ang mga batang buksingero, kung saan malaking halaga ang premyo ng mananalo. Agad naman po akong pumayag sa gusto ni Papa dahil malaking may tutulong sa pamilya namin ang perang kikitain ko sa pagbuboxing. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Ronan, anak. Uy, gumising ka na. Gising na, magte-training na raw kayo ni Dindo, sabi ng tatay niyo. Bangon na, bangon na. Opo, Nay. Bangon na po ako.
Pero bago ka sumabak sa training, kumain ka muna ng agahan, ha? Pinagluto kita ng pritong tawilis, kamatis, at saka kanin. Nagtimpla na rin ako ng kape para sa'yo. O, halika na. Tara na, anak. Pumunta na tayo sa hapag. Opo. Ayan. Kumain ka lang dyan. Emma! Umako na ba yan si Ronan? Oh, Bruno. Eto, kumakain na ng agahan ng anak mo. Ronan, bilisan mo kumain. Marami pa tayong gagawin. Opo, tay! Ay, bakit po kayong malungkot? Sa totoo lang, hindi ako pabor sa pagsabak niyo ni Dindo sa pagboboxing. Masyado pa kayong bata para gawin yun. Ang tatay niyo lang naman ang makulit. Gustong-gusto kayong isapak sa rin para lang sa kakaunting perang makukuha niyo sakaling manalo kayo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya naman po namin ni Kuya Dindong boxing eh. Tsaka pangarap ko po talagang maging isang mahusay na boksingero. Tulad mo ng idol ko si Don Aire. Kung yan talaga ang pangarap mo, wala na akong magagawa. Palagi ko na lang kayong ipagdarasal ni Bindo na sana ligtas kayo sa bawat mga laban nyo. Ano ba yung mga suntok mo? Lakasan mo pa! Oh? Sige pa, ibuhos mo lahat ng lakas mo sa punching bag na to. Yan! Ganyan! Yan, sige pa! Opo! Ibigay mo na ang huli at pinakamalakas mo. Ayan! Magaling! O siya, tama na yan, ano? Ang galing talaga ni Bunso. Pwede ka na ulit sumabak sa ring. Sa nakita ko kanina, pwede mo nang matalo yung kasing edad mo na champion na si Erwin. Naku, matinding kalaban yun. Nakita mo mga laban nun? Maraming binasag na mukhang batang yun. Kayang-kaya yun ni Ronan. Ano? Palilista ko na kayo ni Dindo para sa boxing match ngayong darating na piyesta sa lugar natin. Wala nang atrasan to, ha? Opo. Opo, sige po, tay. Baka ko po. Gagalingan ko po. Iuwi ko po ang kampyonato. Bindo! Bindo, kaya mo yan! Kaya mo yan, Dindo! Pabaksikan mo na yung kalaban mo! Diyos ko! Bindo! Bruno! Bruno, anak natin na nakaw! Dindo! Anak! Tulungan niyo ang anak ko! Tulungan niyo ang anak ko! Dindo! Tumising ka, anak! Bruno! Dali natin sa ospital si Dindo! Diyos ko! Parang awa niyo na! Iligtas niyo ang anak ko! Emma, hindi ka ba kakain? Lumalamig na yung noodles mo. Alam kong malungkot ka dahil kalilibing lang ng anak natin. Pero kailangan mong kumain para magkalaman ng sikmura, hindi ka mangina. Naiisip ko pa rin si Dindo. Parang kailan lang kasama natin siya. Isa tayong masayang pamilya. Pero ngayon, Emma, kasalanan mo ito! Kasalanan mo to, Bruno! Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong ipasok ang mga anak mo sa pagboboxing na yan, pero hindi ka nakinig sa akin! Ayan tuloy, tingnan mo! Namatay ang panganay mo nang dahil sa larong yan! Magsisimang tayo pero huli na ang lahat! huwag mo na ako sisihin sa pagkamatay ni Dindo. Dahil lahat naman tayo nakinabang sa mga kinita niya sa pagbuboksing. Ikaw, Ronan, Bakit po, ma? simula sa araw na to, hindi ka na magboboxing! Wala nang magboboxing sa bahay na ito! Pero, ma! Gusto mong tumulad sa Kuya Dindo mo, ha? Kapag nalaman-laman ko na hindi ka huminto sa peste
klaseng larong yan, ha? Itatakol na kita bilang anak ko! Pa, ayoko pong tumigil. Yung pong pangarap ko. Ronan, pagbigyan na natin ang mama mo. Mangarap ka na lang ng iba. Hindi yung mangangarap ka lang, nakamamatay pa. Tatapon ko na itong mga punching bag na ginagamit natin noon sa tuwing nag-iensayo kayo ng kuya mo. Pati itong mga boxing gloves, tatapon ko na rin. Pero pa, gusto ko po maging boksingero paglaki ko. Kalimutan mo na yun. Anak, naiintindihan ko mama mo. Gusto lang niyang maging ligtas ka. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang ng mabuti. Mas aasenso ka kung meron kang natapos dahil magagandang trabaho ang naghihintay sa'yo. Opo pa. Halika, anak. Halika. Tulungan mo akong buhatin itong mga punching bag para dalhin sa tapat ng bahay. May mangungulekta ngayon ng basura. Opo. Yan. Yan. Hindi ko pa rin isasarang pangarap ko na maging isang tanyag na boksingero. Hindi man ako makapag-boxing ngayon. Pero dadating din ang araw. Makakabalik ako sa ring. Matatanggap din ni mamang pangarap ko. Buti, wala assignment na iniwan ng mga teachers namin. Makakapagpahinga rin ako buong Sabado at Linggo. May bagong tayong boxing gym malapit sa school namin Masilip na ang loob. Ay, maraming nag-iinsayo ng boxing sa loob. Gagaling nila Namimiss ko tuloy yung dating pagtitraining namin ni Kuya Dindo. Sana, makapag-boxing ulit ako. Ano ginagawa mo dito? Nanonood lang po ako ng training ng mga boksingero. Pwede po ba, sir? Pwede naman. Teka, parang kilala kita. Ikaw si Ronan, di ba? Yung nag-champion sa Boxing Kids Edition nung nakaraang fiesta. Opo, sir. Ako po yun. Pero pinatigil na po ako ni Mama sa pagbuboxing nung namatay po yung kuya ko. Oo, napalitaan ko nga yun. Pero sayang naman at tumigil ka na. Magaling ka pa naman. Ang totoo niyan mas magaling ka pa sa kuya mo. Pwede kitang i-coach kung gusto mo. Ayos po yan, sir. Kaso, galit po sa akin ng mama ko pag bumalik po ako sa ring. Huwag kang mag-alala. Training lang munang gagawin natin. Kapag gusto mong sumabak sa aktual na bakbakan, saka na natin hingin ng permiso ng mga magulang mo. Ano, Ronan? Ha? Sige po. Sige po, sir. Pagkatapos po ng klase ko, pwede po ako mag-training sa inyo. Salamat po, sir. Wala yun. Siya nga pala. Ako si Rando. At simula sa araw na ito, ako na ang coach mo. Ha? What? Okay na, Ronan. Mahusay ka talaga. Ang solid ng mga suntok mo. Hindi na ako magtataka kung man-knockout mo mga kalaban mo. Salamat po, Sir Rando. Siya nga pala, malapit na naman ang piyesa sa ating lugar. Siguradong may paboxing na naman si Nakap. O ano, gusto mong sumali? Malaki daw ang premyo ngayong taon, sabi ni Kagawad Jun. Kausapin mo na ang mga magulang mo, baka sakaling pumayag sila. Sige po, Sir Rando. Coach Sarando, ang tawag mo sa akin. Opo, sige po, Coach. Kakausapin ko pong mga magulang ko. Basta Ronan, ha? Po. Ipagpatuloy mo lang yan.
balang araw, matutupad mo rin yung pangarap mo na maging isang kilala at mahusay na boksingero na magdadala ng karangalan sa Pilipinas. Siya nga pala, Ronan. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman po, ma. Tataas naman po yung mga grades ko sa quizzes namin. Teka nga muna. Po, Bakit may balot na tele ang kamay mo? May nangyari pa dyan? po, wala naman po. Patingin nga. Tanggalin mo yung tela na kapulupot sa dalawang kamay mo. Po. Oh, bakit namumulat na mamagayan? Napaaway ka ba? Hindi po ko napawi pa. Teka! Huwag mo sabihin sa aming bumabalik ka sa pagboboxing. Ha? Ma, nagtutraining po ko sa boxing gym ni si Rando. Lintik kang bata ka! Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, nakalimutan mo na ang boxing? Pero sinusaway mo talaga ako! Gusto mo talagang mamatay, ano? Ma, hindi ko po kayang kalimutan ng boxing. Kasi yun po talagang pangarap ko. Gusto ko po ulit sanang sumabak sa ring. Ngayon pong darating na piyesta sa lugar natin. Hindi, Ronan! Hindi! Emma, payagan mo na ang anak mo sa gusto niya. Ano? Pangarap niya yun eh. At bilang mga magulang niya, obligasyon natin siya suportahan. Lalo na wala naman ako nakikitang mali sa gusto niya. Tapos ano? Mamamatay din siyang tulad ni Dindo? Malay natin iba ang kapalaran ni Ronan kay Dindo. Emma, pakiusa. Huwag naman natin sirain ang pangarap ng anak natin. Ma, pangako po. Magbubutihin ko po mga laban ko. Mag-iingat po talaga ako palagi. At saka naniniwala po ko na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Si Erwin ang makakalaban mo, Ronan, ha? Tandaan mo yung mga tinuro namin ng papa mo sa'yo, ha? Opo, Coach Nando. Minsan mo nang napabagsak si Erwin. Alam kong magagawa mo uli yan. Ha? Mag-ingat ka na. Sige, good luck. Ako po, kakagalingan ko po. Iuwi ko po medalya. Ayun na. Sige na. Simula na ang boxing. Go. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Anak, kaya mo yan. Ronan! Kaya mo yan, anak! Go, go, Kaya mo yan, anak! Pabagsakin mo na yung kalaban mo! Ayun. Yo! Bagsak. Bruno! Panalo si Ronan! Oo, Emma. Mahusay talaga ang anak natin. Salamat sa Diyos. Tawagat ang tumayo. Erwin, salamat, Roland. Congrats sa'yo, ah. Tulungan pa niya. Talagang magaling ka. Ikaw rin naman eh, magaling ka din. Salamat sa magandang laban natin ngayon. Ang nanalo sa Kid Division ay ang nakasuot ng kulay pula, si Ronald Gonzalez. Congrats, anak! Nandito na tayo sa boxing gym. Oh, eto na yung mga gamit na kailangan mo sa training. Salamat po, ma. Salamat po at sinamahan niyo po ako ngayon papunta dito. Alam mo, Ronan, buo na ang suporta namin ng papa mo sa mga pangarap mo. Basta ha, ipangako mo sa akin na palagi kang mag-iingat. At saka, huwag kang papasok sa basag ulo, ha? Opo, ma. Pangako po. Roland! Tawag na tayo ni Coach Rando. O sige, Erwin. Papunta na ako. Ma, O sige na, anak. Basta palagi mong tatandaan, ha? Proud na proud ako sa'yo. Mama. Oh,
Mahal na mahal kita, anak. Maswerte kami ng papa mo dahil ibinigay ka sa amin ng Panginoon. Sa ngayon po, ay patuloy pa rin ako sa pagboboxing. Marami na po ako na ipanalong laban. Maraming naiuwing medalya at trophy. Pero kahit na palagi ako nasa training, hindi ko po napapabayaan ang aking pag-aaral. Katunayan nga po, nasa top 7 po ako sa pinakamahusay sa klase. Alam ko po, marami pa akong bigas na kakainin para maabot ko po ang pangarap ko na maging isang profesional na boksingero. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Nandyan po ang aking mga magulang na sumusuporta sa akin. At higit sa lahat, alam ko, mahal po ako ng Diyos. Ito po si Ronan, isang batang boksingero. At ito, ang aking buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Huwag tayong sumuko na abutin ito. Magsikap, maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, matutong lumingon sa pinanggalingan para maging matagumpay tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krista Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Annie. Tatlong taong gulang pa lamang po ako. Pero alam ko na po kung gaano kahirap ang buhay. Hindi po ako katulad ng ibang bata na nakakapaglaro at nakakapag-aral. Grade 2 lang po ang inabot ko. Pero kahit na ganun lang ang narating ko, ay masasabi kong nahasa akong magsalita ng Ingles. Sapagkat araw-araw, puro mga dayuhan ang aking nakakasalamuha. Paggawa ng handicrafts ang ikinabubuhay namin ni Mama, na isang bulag at may polio. Ito po ang aking buhay. Ayan. Natapos ko din itong inuukit kong mga pendant. Makakagawa na ako ng kwintas na ibebenta ko sa mga turista. Ani, anak, nasan ka na? Sandali lang po, Ma. Eto na po. Pupunta na po ako sa inyo sa kwarto. Oh, ang aga mong gumising. Tinapos ko lang pong ukitin yung mga maliliit na kahoy para gawing pendant sa kwintas. Mamaya po, pipinturahan ko na po at pakikinisin yung mga nagawa ko. Ang sipag mo naman, anak. Salamat, ha. Gumagawa ka talaga ng paraan para makaraos tayo sa araw-araw. Oh, alalayan mo kung tumayo. Magluluto pa ako ng agahan natin. Sige po. Siya nga pala. Nasaan yung mga inukit mo? Ito po, Ma, oh. Bale, bago pong disenyo. Hugis puso na pendant. Tapos, sa gitna, may nakaukit na salitang mabuhay. Tapos, sa background po, may puno ng nyog at araw. Sayang, hindi ko ito nakikita. Pero alam ko, maganda tong obra mo.
Nung nabubuhay pa po si Papa, tinuruan niya po akong umukit sa mga kahoy. Malaki man o maliit. Noong una, mahirap. Pero nasanay na rin po ako. Ilang taon na rin po akong gumagawa ng mga souvenir na kwintas at bracelet. Ani, anak, pasensya ka na ha. Pasensya ka na at hindi ako makatulong sa'yo sa paggawa ng mga souvenir. Ma, Kung hindi lang ako bulag at may polio, matutulungan kita sa paggawa at sa pagbenta. naiintindihan ko po ang kalagayan niyo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po itong mag-isa. At saka, wala pong makakapantay sa pag-aalaga at pagmamahal niyo sa akin. At kahit na may kapansanan po kayo, marami po kayo nagagawa dito sa bahay. Wala po talagang makakapantay sa sakripisyo niyo, Ma. Salamat, anak. Kasi naiintindihan mo ako. Promise po, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo sa pagtaguyod sa pamilya natin. Wow! Ang daming turista ngayon sa paligid ah. Tamang-tama. Marami akong panindang pwede ialok sa kanila. Napuntahan nga sila. Good morning, sir. Ma'am, I'm selling handmade necklace and bracelet souvenirs. You might be interested with this. Walang pumapansin sa akin. Pero hindi ako susuko. Good morning, sir. Ma'am, you might be interested with some handmade souvenirs. What is that? Necklace, sir. I have lots of designs here. Oh, wonderful. I like all these designs. May I know who made this? I'm the one who made that, sir. Oh, wow. You're such a talented kid. Thank you. Maya, come here. Look at this. Oh, what are those? Handmade necklaces made of wood. Oh, This girl told me that she made all of this. really? Oh, I like these necklaces. They are all pretty. You may also want bracelet souvenirs, Mom. Look at this bracelets made of wooden beads. Oh, I also like this. How much are these? 150 pesos each for necklace, 70 pesos each for bracelet. Okay. I'll buy each of these designs you have. Thank you po. By the way, how old are you? I'm 13, sir. And I'm also making and selling handicrafts since I was 10. This is my way to help my blind mother. Oh, you are such an inspiration. Hardworking and talented child. Your mother is lucky for having you as her daughter. Thank you po. Gabi na. Ayos naman ang kinita ko ngayong araw. Sapat na to para sa gastusin namin ni Mama para bukas. Honey, Huh? buti nakita kita. Kaya pa kita hinahanap eh. Kukolektay ko na yung vendor's fee. 4 na araw ka lang hindi nakakabayad sa akin kasi tinataguan mo ako eh. Pasensya na po, Mang Isko. Maliit lang po kasi yung kinita ko ng mga nakaraang araw. Kaya hindi po ako makabayad ng vendor's fee ng beach resort na to. Ay, wala kaming pakialam kung nakakabenta ka o hindi. Kailangan mo pa rin magbayad kasi pinapayagan ka namin magbenta dito. Dali! Akin ang bayad mo para sa 4 na araw. Kasama yung ngayong araw. Magkano po lahat? 500 piso. Ang laki naman po. Oh, nagre-reklamo ka pa eh. Matagal mo nang alam na 100 piso kada araw ang vendor's fee dito. Dali! Akin ang bayad mo.
Pupuntahan pa ako. Ito po. Yung resibo po. Ha? Resibo? Opo. Bukas ko na lang ibibigay sa'yo. Nakalimutan kong dalhin eh. Yan. Okay po. Bukas ko na lang po kunin. Ang laki naman nung nabawas sa kita ko ngayong araw. Pero may natira pa naman kahit 200 piso. Pagkakasyahin na lang namin ni Mama to sa buong araw. Anak, alika na, kumain na tayo. Ma, pasensya na po kung maliit lang kinita ko kahapon. Nagbayad pa po kasi ako ng vendor's fee. Di bali po, babawi po ako ngayong araw. Anak, ayos lang. Naiintindihan ko ang pagod at sakripisyo mo. Basta ang importante lang sa akin nakakauwi ka ng ligtas sa bahay pagkatapos mo magtrabaho. Ma, Hmm. pag nakaipon po tayo ng malaki, ipapagamot natin yung mga mata ninyo para makakita na po kayo. At para makatulong na ako sa iyo sa paghahanap buhay. Sana po, Ma, umasensyo na ang buhay natin. Hindi imposible yan, anak. Lalo na at masipag ka. Darating din ang panahon na makakaptan mo rin ang mga pangarap mo sa buhay. Aling Biring, ang sipag mo ah. Nilalaban ko lang itong mga damit namin. Ang dami na kasi. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Eh bakit hindi mo na lang palabang kay Ani? Marami nang ginagawa ang anak ko. At saka, kahit nabulag ako, kaya ko namang maglaba. Ilang beses ko nang ginagawa ito. O sige, Aling Biring ha. Mauna na ako. Basta mag-ingat ka. Lalo na nga, madulas yung simento hanggang dito sa sampayan mo. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Tsaka, hindi ako pababayaan ng Diyos. O sige, maiwan na kita. Sige. Ay. Ayan. Wala na akong nakakapang damit na kukusutin at pipigain pa. Oh, pwede ko nang isampay itong mga nabanlawang kong mga damit. Nalabang ko na ito, malinis na ito. Aling Biring! Bakit ko? Aling Biring! Mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Siguradong matutuwa si Mama sa malaking kita ko kanina. Ani! Ani! Uwi ka! Ang mama mo na aksidente kanina! Nasa ospital ng bayan siya ngayon! Ano pa? Mama! Mama! Wala na ang mama mo, Ani. Hindi ko po kayang tanggapin. Napatay na si Mama. Ang sakit. Sa isang iglap na wala siya namin. Paano po magiging buhay ko na wala na ang mama ko? Mahal ko po siya. Ani. Hindi na ako. Mag-isa na ako ngayon sa buhay. Hindi ko po alam kung makakaya kong mabuhay ng mag-isa. Mama! Mama, bakit niyo ako iniwan? Alam namin kung anong kasakit sa'yo nangyari, Ani. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon, handa ka namin tulungan para makabangon sa pagsubok na ito sa buhay mo. Ayan. Tatapos ko ng pintahan yung mga pendant at wooden beads na
ginugit ko para sa mga kwintas at bracelet. Isang buwan nang lumipas. Simula nang mamatay si Mama. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa aking puso. Namimiss ko na siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana masaya na siya kapiling ni Papa. Kailangan ko nang tanggapin na hanggang sa panaginip ko na lang makakasama si Mama. Sandali lang po. Sandali po, bubuksan ko na po. Oh, Ani. Naistorbo ba kita? Hindi naman po, Aling Mila. Napadalaw po kayo. Gusto ko lang ibigay sa iyo itong isang plastic na mga Indian mango. Kapipitas lang ng anak ko yan kanina umaga. Salamat po. Malaking bagay po ito sa akin. O ano, kumusta ka naman? Kaya mo ba bang mabuhay ng ganito? Sa awa po ng Diyos, nakakaya ko naman po. Ginagawa ko po tulad ng ginagawa ko na dati. Ayun po, kumikita naman po ako. At nakakaraos kahit papano. Wala ka bang balak na humingi ng tulong sa DSWD? Hindi na lang po. Kaya ko naman po ang sarili ko. At saka ayoko pong dalhin sa youth center o sa bahay ampunan. Handa ko pong tiisin ng ganitong klaseng buhay. Sigurado ka ba, Ani? Opo, Aling Mila. Huwag niyo po akong alalahanin. Kasi kahit nawala si Mama, alam ko po, binabantayan niya ako. At higit sa lahat, naniniwala po ko na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Ang daming turista ngayon sa paligid. Sana makabenta ako ng marami. Hey, young lady. Good morning, sir. You still remember me? Yes, sir. I still remember you. Anyway, I came back because my friends and relatives liked the necklaces and bracelets I bought from you before. I want to place an order. 100 pieces of necklaces and 100 pieces of bracelets as part of the souvenirs for my wedding. Really, sir? Oh, ano? Kaya mo bang ma-meet ang aking demands? Anyway, my wedding is almost 2 months from now. Kayang-kaya po. Good, good. I'll pay you half of the total amount as my down payment for my order. And I'll pay you the remaining balance on the day you deliver my orders. Okay ba yun? Yes, sir. Sir, you know what? Hulog po kayo ng langit sa akin. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa talento ko. Sa ngayon ay mag-isa akong namumuhay. Pero salamat sa Diyos kasi patuloy po niya akong sinusuportahan. Pagkatapos kong ma-deliver ang 200 pieces na wedding souvenirs na order sa akin ng isang foreigner, ay dumami pa ang aking mga orders. Oo, nakakapagod kasi ako lang mag-isa ang gumagawa. Pero okay lang yun dahil nakikita ko naman pong nagbubunga ang aking paghihirap. 17 years old na po ako ngayon, pero pinagmamalaki ko po ang aking naabot. Hindi man ako makatuntong ng paaralan, pero binihiyaan naman ako ng talentong nagpabago ng aking buhay. At dahil dito, nananatiling positibo ang pananaw ko sa buhay. Ako po si Annie, isang handicraft maker. At ito ang
aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Leonel Benamin, Alan Ortega, at Chiquit del Carmen Amor. Nagrapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krista Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Isang babae ang maglalakad ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya si Ditas. Ako po ay naninirahan dito sa Project 4, Quezon City. 19 anyos ako nung una ako maging yaya. Ang trabahong ito ang itinulong ko kay inay at sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Sheena, why are you sad? I miss my daddy, Yaya. Kahit lagi kanyang sinisigawan at hindi pinapansin, miss mo pa rin siya? Yes, Yaya. Oh. Because I love him. Oh, don't cry na. 3 days lang naman siya sa Cebu eh. Kaya makikita mo na siya sa Makalawa. Alam ko na, mabuti pa. Let's play na lang. Gusto mo yung Barbie mong paglaruan natin? No, I don't like. Wala ako dun eh. Mag-internet na lang kaya tayo. Maraming games dun, mga educational games pa. No, I don't like. Alam ko na. Mag-hide and seek na lang tayo. Ako ang taya, ha? Tapos, hahanapin kita. Ano, gusto mo? Hello, Daddy. Oh. I miss you. Teka, huwag mo nga akong hawakan. Daddy. Umalis ka sa daraanan ko. Sheena, go to your room na lang, ha? Yes, Yaya. O, sige na. Your daddy is tired. Nakainom pa. Sige na, bukas mo na lang siya kausapin. Opo. Sige po, Daddy. Buti naman, pinalis mo na ang batang yun. Ayos din ang pagkakakuha sa'yo ni Daddy para maging yaya ng visit na si Sine. Sir Dennis naman, huwag niyo naman pong sabihan ng ganyan ng anak niyo. Talaga namang visit sa buhay kong batang yun eh. Kaya pwede ba? Huwag mo siyang ipagtatanggol sa akin kung gusto mo magkasundo tayo. Ditas, Sir, bakit narito ka pa sa terasa? Tulog na ba si Sheena? opo Sir Rafael, tulog na po si Sheena. Nagpapahangin lang po ako dito. Nagpapahangin? Oo. May problema ka. Sir, Ditas, huwag ka nang mahiya, ha? Sabihin mo, baka makatulong ako. Alam mo, sa ilang buwan na pagtatrabaho mo rito, napalapit ka na sa akin riyan. Dahil na rin sa mahusay mong pag-aalaga sa aking apo. Kaya sige na, sabihin mo na ang problema mo. huwag po sana kayong magagalit sa itatanong ko. Bakit nakagagalit pa? Ano ba yon? Bakit po ganun si Sir Dennis? Bakit kung tratuhin niya si Sheena, parang hindi niya mahal? Hindi niya pinapansin ang paglalambing ng bata. At kung pansinin man niya, para lang sigawan at paalisin sa harap niya. Bakit po ganun, Sir Rafael? Anak po ba talaga ni Sir Dennis si Sheena?
Talagang nakakainis po ang anak na yun ni Sir Rafael, Nay. Ang sungit. Kabaliktaran siya ng daddy niya. Siguro, gwapo siya. Bakit niyo naman po nasabi yun? Abay, dahil mula nang pumasok ka doon, wala kang sinabing pangit ang anak ni Don Rafael. Gwapo nga po siya. Sayang na kagwapuhan dahil masama naman ang ugali niya. Masungit. Hindi mapagmahal sa anak. Baka naman may dahilan. Kaya siya nagkakaganon sa anak. Kahit ano pa pong dahilan yon, hindi pa rin tama na maging malupit siya sa sarili niyang anak. Wala namang kasalanan si Sheena sa nangyari. Eh, dapat payuhan siya ng kanyang ama. Pinapayuhan po siya, Nay. Ayaw lang niyang makinig. Bakit ba gusto mo mag-iinuman tayo? Gusto ko lang makalimot, Eljan. Gusto mong kalimutan ang birthday ni Sheena? Birthday niya ngayon, di ba? Oo. At anibersaryo rin ng kamatayan ng asawa ko. At kasalanan ni Sheena yun. Huwag mong sabihin niya, pare. Aksidente ang nangyari. Kung hindi siya nagpabili ng cake sa mama niya, hindi madadamay si Helen sa barilan sa lugar na yon. Hindi siya mamamatay. Kaya kasalanan ni Sheena ang lahat. Kasalanan niya. Bakit ba naging ganyan ang pangangatwiran mo? Wala ka na bang pagmamahal para sa anak mo? Apo, Tana, ha? Tana, birthday mo ngayon. Hindi ka dapat umiiyak, ha? Oo nga naman, Sheena. Dapat happy ka ngayon. Kasi po, hindi na naman umatay ng birthday ko si Daddy. Galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari kay Mommy. Apo, kasi Hindi na po ba ako love ulit ni Daddy ko, Lolo? Yaya? Hindi na po ba ako talaga niya love? Mamahalin ka rin niya uli, Sheena. Darating din ang araw na yun. Huwag ka lang maiinip, ha? Sana pala. Sumama na lang ako kay Mami nung umalis siya. Para masaya na kami sa heaven. Hindi ka ikaw mo makakauwi ngayon, anak? Abay, bakit? Sobrang lungkot po kasi ng alaga ko, Nay. O, hindi ba birthday niya kahapon? Opo. Kaso, hindi na naman po umattend ang daddy niya. Kaya hanggang ngayon, napakalungkot pa rin po ng alaga ko. Kaya po, gusto kong aliwin. Ay, kawawa naman pala siya. Ay, siya, sige anak. Umuwi ka na lang pag maayos na siya, ha? O kaya, ipasyal mo siya rito bukas. Para naman matuwa siya. Sir Dennis, pwede ko ba kayong makausap? Kung tungkol sa alaga mong pag-uusapan natin, wala akong panahon. Tigilan mo ako. Bakit mo ba pinaghihirapan ng anak mo? Wala naman siyang kasalanan. Tama na. Siya man nasaktan din sa pagkamatay ng mami niya. Tama na! Tumigil ka na! Bakit ba ipinagkakait mo sa anak mo ang pagmamahal mo? Mapalad ka nga kahit nawalan ka ng asawa. May anak ka. Madarama mo ang yakap at halik niya sa'yo. Samantalang ako, alam mo ba kahit mag-asawa ako, hindi ako magkakaroon ng anak kailanman. Ha? Dahil sa pagkakaroon ko ng sakit sa matris. Kaya kahit gustuin ko, hindi na ako magkakaroon ng anak. Titas? Kaya sana, sir, huwag mo sayangin ang magandang biyayang naiwan sa'yo. Dahil hindi lahat nagkakaroon yan. Gusto mo umalis na kina Don Rafael, anak? Opo, Nay. Pero bakit? Ikaw na rin ang siyang nagsabi
Malaki ang pinasusweldo sa iyo ni Don Rafael at mabait siya. Totoo po yun. Kaya lang, hindi ko na po matagalan eh. Hindi ko kaya ang ginagawa ni Sir Dennis sa kanyang anak. Sobra po ako naapektuhan. Oo, pero kawawa naman si Sheena pag umalis ka. Bago po ako umalis, sisiguraduhin ko na may kapalit na ako para hindi po siya gaanong malungkot. Hello po, Yaya. Aba, parang ang saya mo ngayon ah. Yes po, Yaya. At bakit? Kasi po, ipinasyal ako ni Daddy. Oh, totoo? Opo. Alam mo po, Yaya, hindi na po siya galit sa akin. Nag-sorry pa nga po siya eh. Sabi pa po niya, lagi na niya akong mamahalin. Oh, salamat naman kung ganun. At Titas, gusto kong magpasalamat sa iyo. Sir Dennis? Dahil sa mga sinabi mo, natauhan ako. Namulat sa aking pagkakamali. Sir, Hindi ko nga pala dapat sayangin ang magandang biyayang nasa akin. naging napakasaya ko rin ang sandaling yon dahil napamahal na sa akin ng aking alaga. At ang plano kong pag-alis sa kanila ay hindi na natuloy. Dahil ngayon, 2 na silang inaalagaan ko ng kanyang daddy. Stepmother na ako ngayon ni Sheena. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ditas, dating Yaya, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jeneline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ang aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pang malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanakso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Melba. Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba. Salamat sa Diyos. Sa pagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Aime! Aime! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko. Dalagita ka na, Amy. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo. At
kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo. At ipaghahanda ko lang siya ng makakain. Gutom na nga ako. O, dyan muna kayo. Opo. Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay, ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod na marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo tayo. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkada niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Ivy, kapatid mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po? O sige, huwag mo na sagot yan. Dahil nahulaan ko na. Tay. Kahit ang mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak, madaling araw na. Saan ka ba nanggaling? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman ako sinabing hintayin niyo ako ah. Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking ama ay naging masama? Dito. Hindi naman kayo makakapagkaila eh. Dahil na yan, kalalabas nyo lang sa pihitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dito. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Ikaw na. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan. Dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy. Kesa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko sa maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man natin minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Di na! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dito! Ivy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid na ako'y mabilang ko. Itay, huwag na po nating ungkating pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan.
Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawalang hindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Tito. Buti naman na-chipwal ka namin. Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lukuhin. Makalawang na ang taktika mong yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa. Inay, Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugo dito. si Inay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Si Inay. Anak, kumusta ka na? Inay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. anak, mahal kita. Mahal kita. Dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga. Walang pagsiglan ang kasiyahang nadama ko nang magkasundo na kaming dalawa ng anak kong si Dindo. Minsan ko pang napatunayang laging matimbang ang dugo kaysa sa ano pa mang bagay sa mundong ibabaw. Sadyang naging maaliwalas para sa aming pamilya ang lahat dahil sama-sama kaming nagkatamayan ano man ang problemang dumating. Ako po si Crispin, isang ama. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating palatuntunan ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutian, sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong teknikal, kina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito ay mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina ate na akong pumisan. Sarap pala mag-date ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. O kita mo naman hanggang ngayon. Yeah, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasamang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, patatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Ay! Kuya, dumating ka na pala. Uy! Ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa pakalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow! Chocolates! Uy, kuya, mamahaling yun, no? Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette, Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalaway ng antok. Kahit na ayaw kong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Bakit mo ganito? Parang sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleri. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Tigya. Siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka ulit ng bayaw mo. Oh, ganun lang nga, Jimbo. No. Eh bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Ulang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin.
Ang mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette, natagalan kaya ng lumabas? Kuya, pasensya na ha. Kinausap na kasi ako ng ibang office mate ko eh. Nasaan yung kotse mo? Nandun sa kabilang side nitong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta na lang natin. Okay, sige. Halika na. Ikaw, kuya, yung bewang ko, huwag mo hawakan. Ha? Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kaya di mo ko hawakan. Yun ang problema ko. Naku, yun na nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh. Pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makahalap na siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, naku, girl. Mag-isip ka ng reason. Yun. Ay kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day. Maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may mga kasama ako dito. Ano, hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita. Oo naman. Kasi nga yung dalawang pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang natutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang dami yung pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit Lynette? Mag-abroad ka ba? Hindi, kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya. Para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiyan namin yun, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na nga. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita kahit naroon ka na. Ay, naku, sorry kuya. Pasensya ka na. Pero mas mabuti kung kay Ate Alele ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Nagtapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Naunang ng babae ka. Pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sumumot sa ka. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit
Reyka. Nagkahiwalay pa lang ate mo at ang bayaw mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko doon sa bahay niya. Paano yung bahay nila ng bayaw mo? Pauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong bayo ni Tigna. Nakaipos ka sa babayaro mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahama ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko pa sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Luzan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Lina. Naglapat ng akop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.